I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Today is November 6, no? 2025. So, nagkaroon po ng briefing ang Pangulo. Diyan po sa, saan ba yan? Sa OCD ba yan? Dahil dyan po sa mga nasalanta ng Bagyong Tino, no? So, nagkaroon ng briefing ang Pangulo, kasama po yung mga gabinitis niya. Kasi sabi niya po dito, mga beso, basahin po natin, mga kababayan. Sabi po dyan ng PCO, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang briefing ng NDRRMC hinggil sa matinding pinsalang dulot ng Typhoon Tino na tumama sa Region 6, 7, 8. Naku po, grabe. Akala ko Cebu lang. Memorapa at Negros Islands. Ayan. Region. Yung kay PBBM, patuloy ang pagsasagawa ng relief operation para sa apektadong Bagyong Tino at paghahanda para sa paparating na Bagyong Uwan. Ayan na naman po. Sunod-sunod. Naku po, Lord, sana gabayan mo po kami ng posibleng mas malakas at tatama sa Central at Northern Luzon naman. Okay, partikular sa Cagayan sa darating na linggo. Ayan po, handa na po kayo, no? Prayers lang po na naway hindi po malakas, no? Mga mild lang. Pag may panalangin po tayo ng taos puso sa Panginoon, tiyak ibibigay niya po sa atin yan. Wag malakas kasing lakas ni Tino, wag naman yung mild lang, no? 'Di ba? Dahil sa lawak ng mga lugar na sinalanta at posibleng tinamaan na inaprubahan ni PBBM ang rekomendasyon ng NDRRMC na magdeklara ng State National Calamity upang mapibilis ang pag-access ng emergency funds at mga proseso ng tulong para sa mga biktima ng kalamidad. Ayan, mga beswa. Kita nyo yan? Kasama po si DND, Secretary Gibo. Siyempre, ito pa. Yan o. Yan. Kasama po ang kanyang mga gabinitis, siyempre. So, nakakalungkot mga kababayan pero wala tayong magawa. Kalikasan po yan. Sabi ko nga, itong baha na dinulot ni Tinyo, yan ba ordinaryong baha lang or lang, yung tawag dito, yung baha na, yung kalimitan natin na nakikita. Pero palagay ko hindi mga kababayan kasi bubong na lang nakita Oo, totoo yun. Bubong Parang sabi ko, hindi na ordinaryong baha ito. Ito po ay kalikasan. Sabi ko sa inyo alagaan yung kabundukan. Dahil pag kinalbo nyo yan po ang minsan resulta 'di ba? Sabi ko nga doon sa isang video ko, ang flood control walang problema. Walang problema. Kahit matibay man yan, mga kababayan, gaano kataas, pero pag ang kalikasan ang babalik at maglikha ng malakas na baha. Naku po, parang dagat. Yung bubong na lang nakita Palagay ko talaga kalikasan po yan. Sabi ko nga, biblical na po yan. Maraming sakuna na mangyayari sa mundong ito. Sampul pa lang yan, mga kababayan. Biblical po yan, sabi ko sa inyo Magbasa kayo ng Biblia sa Revelation para makita nyo, tatayo balahibo nyo So dahil dyan mga kababayan, sabi dito mga kababayan, ayon pa sa pamahalaang panlalawigan ng pagkuha ng mga batong dolomite sa timog ng bayan ng Alcoy sa lalawigan ng Cebu ay nakapinsala sa ecosystem ng dagat sa lugar. Ayan MGB issues permit to ship Cebu rocks for Manila Bay Rehab. Yun po yung dolomite. Ayan po yan Diyan po sa Cebu, pinagkuhanan. Well, sa akin naman mga kababayan, posible, 'di ba? Posible. Kaya sabi natin, yung kabundukan natin, alagaan natin. Huwag naman natin masyadong kalbuhin kasi may posible diyan talaga minsan ang dahilan kung bakit yung baha talagang tuloy-tuloy. Ayan Well, anyway, para kompleto detalyado mga kababayan, panoorin niyo po yung media briefing ni Pangulong Marcos Jr. or media statement niya, no?
So, malalaman nyo din po, sabi ni Jose Castro, kung magkano po ang ibinigay ng Pangulong Marcos Jr. sa bawat region, and of course, magkano po ang nai-release. Para kumpleto detalyado, panoorin nyo ito. Eto na. Just kakatapos lang ng briefing ng ating NDRMC tungkol unang-una sa response natin sa Typhoon Tino. Mabigat talaga ang pagkatama sa Cebu. Actually, Region 6, 7, 8, Mimaropa, umabot sa Negros Island region kasi dahil tumawid ang Tino and the damage is heavy. And so but we are doing our usual relief and support activities para lahat ng mga na-displaced, lahat ng naging biktima ay matutulungan natin ng pamahalaan together with national government, together with the first responders, of course, the LGUs. Maayos naman. The only problem is that napakalakas ng Tino. Unfortunately, meron tayong inaabangan na parating na may potensyal na maging mas malakas pa itong natin napangalanan na Uwan. And so we are also preparing for that. Yung pinakamalaking problema na nakita namin is that yung tao na, yung lahat ng personnel natin nandun ngayon sa Visayas para asikasuhin nga ang relief and support ng pamahalaan doon, ay kailangan na natin pag-isipan kung ilan doon, kung sino doon ang pwede nang dalhin para paghandaan na yung Uwan, which is going to hit central and northern Luzon. Mukhang ang landfall sa Cagayan na naman. We will already be feeling the effects, yung ulan and some winds, siguro by Sunday morning. Kaya yun ang aming binabalanse kung siyempre hindi namin iiwanan ng Cebu hanggat lahat na in place na, the same thing, but we will do as much as we can to anticipate dahil marami tayong if we anticipate well and we prepare well, marami tayong nagagawa para medyo mas mabawasan ang effect. Pero napakabigat nung nangyari ng Tino. Unfortunately the casualty count is very high. Madami tayong deaths that we have suffered. And I do not want to give a number because we are still in the process of validating all the numbers about the damages, etc., the number of people who have been displaced, the number of families that are under evacuation centers, those that have been displaced na umuwi sa kanilang mga kamag-anak, sa mga kaibigan. Those are still being processed, but it is a significant number. So that's the situation for now. We are continuing our relief and support for those who were hit by Typhoon Tino, but we are also doing everything that we can para ma-anticipate at makapaghanda tayo ng mabuti dito naman sa parating na Typhoon Uwan. Because of the scope of shall we say problem areas that has been hit by Tino and will be hit by Uwan, there was a proposal from the NDRMC which I approved that we will declare a national calamity because ilang regions na yan there will be almost 10 regions, 12 regions that will be affected. So pagka ganun karami, ganun ang scope, then we will really have to, then it is a national calamity. So that gives us quicker access to some of the emergency funds, number one. Secondly, mapapabilis ang ating procurement so that we don't have to go to the usual bureaucratic procedures and we can immediately provide assistance to the victims of the storms. So that's the way things stand now. We will keep giving you bulletins as days pass. Thank you. Pilipinas, isinailalim sa National State of Calamity matapos ang sunod-sunod na kalamidad. 760 million pesos na tulong pinansyal ipinaabot ni Pangulong Marcos sa mga apektadong lugar.
Idineklara ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang National State of Calamity sa hangaring masiguro ang mabilis na aksyon ng pamahalaan at maibigay ang agarang tulong sa taong bayan. Ito ay sa gitna ng sunod-sunod na kalamidad na tumama sa bansa at sa inaasahang sama ng panahon na may posibilidad na maging super typhoon. Ayon sa Pangulo, idineklara ang National State of Calamity base na rin sa rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ito ay matapos na umabot sa 10 hanggang 12 rehiyon ang apektado ng bagyo. Mahalaga rin ito para sa mas mabilis na access sa emergency funds ng pamahalaan at mapabilis ang procurement para sa mga pangangailangan ng mga biktima ng bagyo. Kasabay nito, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. ang kahandaan ng pamahalaan para sa inaasahang Super Typhoon Uwan. Nagpadala na rin ang Pangulo ng mga first responders sa mga lugar na posibleng tamaan ng Super Typhoon. Nagpapatuloy din ang pagpapaabot ng tulong sa mga residenteng naapektuhan ng bagyo. Kabilang na dito ang 760 million pesos na financial assistance mula sa tanggapan ng Pangulo. Sa nasabing halaga, tatanggap ng tig 50 million pesos ang mga lokal na pamahalaan ng Cebu, Capiz, Surigao del Norte, Iloilo, Bohol at Negros Occidental. Tatanggap naman ng tig 40 million pesos ang Eastern Samar, Surigao del Sur, Southern Leyte, Antique at Aklan. Samantalang tig 30 million pesos naman ang Leyte at Masbate at tig 20 million pesos ang Guimaras, Agusan del Norte at Dinagat Islands. Tatanggap din ng 10 milyong piso ang Biliran, Camarines Sur, Sorsogon, Misamis Oriental, Negros Oriental at Palawan. Nagpaabot din si Pangulong Marcos Jr. ng financial assistance na tig 5 million pesos sa Albay, Romblon, Batangas, Northern Samar, Siquijor, Quezon Province, Samar, Agusan del Sur, Laguna, Zamboanga City, Manila City, Camiguin, Occidental Mindoro, Camarines Norte, Zamboanga del Norte at Iligan City. Binigyan din ni Pangulong Marcos Jr. ang hindi bibitaw at hindi iiwan ng pamahalaan ang Cebu hanggat lahat ay nakabangon. Sa ganitong mga pagkakataon, sinisiguro ng pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. na lahat ay maaabot ng tulong at kalinga sa anumang panig ng bansa. Pagpapalabas ng higit 1 trillion pesos program budget, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalabas ng 1.307 trillion pesos program budget para sa 4th quarter ng taon. Layunin nitong matugunan ang mga pangangailangan ng mga kababayang sinalanta ng mga nasakuna at sa mga kanilang agarang pagbangon at makapagsimulang muli. Ayon sa Department of Budget and Management, sa pangunguna ni Secretary Amenah Pangandaman, malaking bahagi ng nasabing pondo ay ilalaan sa social services, alinsunod sa direktiba ng Pangulo na tiyaking lahat ng Pilipino ay makikinabang sa mga gastusin ng pamahalaan. Inatasan din ni Pangulong Marcos Jr. ang lahat ng tanggapan ng pamahalaan na gamitin ang pondo sa pamamagitan ng matuwid at epektibong paraan upang mapalago ang ekonomiya ng bansa. Naniniwala ang pamahalaan na kapag nagagamit ng tama ang pera ng bayan para sa infrastruktura, kalusugan, edukasyon o mga direktang subsidiya, mas maraming pera ang pumapasok na tutulong sa pagpapalago ng ekonomiya ng bansa. Lumalakas ang konsumo at pamumuhunan dahil nakikita ng mga investors na tumataas ang pangangailangan para sa kanilang mga produkto at serbisyo. Mayroon ding tinatawag na multiplier effect ang paggastos ng pamahalaan sa mga mahalagang programa. Ibig sabihin, bawat pisong inilalabas ay nakakalikha ng higit pa sa 1 pisong halaga ng aktibidad sa ekonomiya.
Prioridad ng Marcos administration ang pag-angat ng pamumuhunan, ang pamumuhay ng mga Pilipino, kasabay ng pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Naniniwala ang Pangulo na sa ilalim ng bagong Pilipinas, sabay na aangat ang kalidad ng kabuhayan at ang ekonomiya. So yun mga kababayan, narinig nyo po yun? O magkano po ang nirelease ng Pangulo? Grabe ano? O halos region, buong Pilipinas, nabigyan ng tulong. Siguro naman sa mga anti-Marcos, tigil-tigil nyo yung mga kakuda-kuda nyo ha? Ang Pangulo hindi po nagpabaya. Sabi niya nga, hindi po nila pabayaan ng Cebu hanggat hindi nakabalik sa normal. Siyempre, lahat-lahat po yun. No, lahat mga region na natamaan po ng bagyo. Ngayon ay may darating pa si O1. Naku po mga bes, prayers lang po tayo please. Sana po hindi malakas na kasing lakas ni Tino, ika nga, dapat magtino-tino na ang mga korap dyan. So for sure, magtino-tino na sila kasi in-expose na ni Pangulong Marcos Jr. Kaya delikado po kayo. Ingat-ingat lang sa mga pundo ng pamahalaan na ibinigay sa inyo na kailangan mapunta po yan sa tamang proyekto o tama sa pupuntahan, lalo na po sa mamayang Pilipino. Kawawa talaga sila nalanos talaga sila sa baha ni Tino. No, ako sabi ko nga, yan po ay kalikasan. Parang hindi po ordinaryong baha lang, yung simpleng ulan tapos babaha. Parang hindi talaga para sa akin. Talagang kalikasan, biro nyo, bubong lang nakita. Matindi, kaya sa ating mga kababayan, maghunos dili kayo sa mga pagkakalbo nyo ng ating kabundukan. Delikado po yun Grabe naman. Kung totoo yung sa Dolomite grabe. Wala na akong, speechless na po ako doon. Tayo lang din po magsasapar Kung panay kalbo-kalbo sa kabundukan wag naman. Kung magtatanggal kayo ng ng kahoy or yung puno, tamnan nyo uli. 'Di ba? Tamnan nyo uli para tutubo uli siya. Ganun lang yun O 'di ba? Pag tanggalin nyo yung isang kahoy, tanim kayo kaagad. 'Di ba? Sayang Sayang, nakakalbo talaga. So, yun mga bes. At least in-spread po natin ito para malaman po ng lahat ang Pangulo hindi po nagpabaya. Kaya for sure ngayong araw nasa Cebu siya. So, sa ating mga kababayan, sa mga LGUs, sana yung pera na milyon-milyon na ibinigay ng pamalaang Marcos mapunta po sa tama. Mga kababayan, salamat sa inyong watching. See you again may next upload. Bye and babush. God bless Philippines. There's more. And prayers po para sa bansa natin sa darating na mga bagyo. Babush!